topic naman natin, naisip ko po tungkol sa mga may takot, may kaba, may nervyos. I'm sure maraming ganito, mga may depression. Marami po lumalapit sa aking pasyenteng ganito. So, ganito po gagawin natin. Unang-una, kung lagi kayong may kaba, may takot, meron kayong iniisip, aalamin natin kung bakit kayo natatakot, bakit kayo ninenervyos. Kung meron kayong sakit, meron talagang physical na sakit, kaya kinakabahan, siyempre magpapacheck up talaga tayo sa doktor para malaman yung sakit. Marami namang may takot, may kaba, wala namang sakit eh. Marami silang iniisip. Una, isipin nyo, bakit kayo kinakabahan? Meron bang problema sa bahay? Kadalasan po yan, problema sa asawa o sa trabaho, meron kayong iniisip. Baka may galit kayo, may kaaway kayo sa trabaho, hindi nyo malabas. Pwede rin maging kabayan eh. So, hahanapin nyo yung source. Meron ba kayong kinakainisan? May problema ba sa pera? May kaaway ba? So, hahanapin nyo, bakit ako natatakot? Pag nalaman nyo na ito, at least magagawa natin ang paraan. Kung ano man ang mga dahilan kung bakit kayo natatakot, ang first tip ko, maganda po ay nakapahinga kayo. Yung katawan natin, pag nakapahinga, kompleto ang tulog, mas makakalaban tayo sa kaba at nervyos. Tingnan nyo, kung kailan kayo puyat, kung kulang ang tulog ninyo, diyan kayo mas nenervyusin. Kung ano iisipin nyo, kakabog ba ang dibdib ninyo. Kung hindi kayo makatulog sa gabi, andar ng andar yung utak ninyo, okay lang naman humiga. Higa lang kayo sa bahay. Relax lang doon. Kahit papano, pag nakahiga kayo, kahit hindi kayo natutulog, nakapahinga naman kahit papano yung katawan ninyo. Pwede rin magdasal hanggang, siyempre, makarelax. Minsan, binibilang mo yung mga, dinadasalan ko nila yung mga blessings ng mga tao, o pwede ka mag-isip ng isang bagay na hindi naman stressful, nakaka-relax sa'yo, para makapahinga, makatulog. Pangalawa, pwede yung mga gawaing bahay. Imbis na kabhang kayo kung ano iniisip nyo, di magtrabaho kayo sa bahay, maglinis, maglibang. Habang nag-aayos kayo ng gamit nyo, na lilibang, nababaling yung isip natin. Kung meron kayong trabahong gusto, meron kayong hobby, pwede kayong mag-focus doon para mabaling din ang isipan ninyo. Pagdating sa pagkain at inumin, sa akin may tulong ang tubig eh. Minsan pag-iinom ka ng tubig, kahit papano na nawawala yung tuyo ng labi, hindi ka na-dehydrate, nababawasan din yung nervyos. Yung mga nervyos, inom ng tubig, okay lang yon. Sa mga prutas, favorite ko saging. Saging, gulay at prutas nakaka-relax din eh. Pero yung saging, meron siyang special component na parang antidepressant eh. Meron nga mga psychologist ang nire-recommend saging kung nadidepress yung bata o yung estudyante, pinapakain niya na saging, nakakalma. At minsan kasi pag gutom ka. Ngayon, pagkabado ka pa rin, pero okay naman pakiramdam mo, may tulong din yung exercise. Maglakad-lakad kayo, konting pawis. Pag nag-exercise, kahit papano, bibilis konting tibok ng puso, mapapawisan ka, sumasarap din yung pakiramdam. Yung iba tumatakbo or nagja-jogging, may tinatawag na runner's high. Kaya yung mga nagja-jogging, na-addict sila. May endorphins, may mga happy hormones na lumalabas sa katawan nyo. Pwede yan. Baka kulang lang sa galaw, kaya natatakot. Ang isang pamparelax ko, kunyari, minsan marami kang kinakatakot. Kung sa mga bata, minsan takot mamaya may mangyari sa kanila, baka mamatay, baka merong mawala sa pamilya. Yan ang mga iniisip eh. Pwede kayo tumingin-tingin ng magandang tanawin. Ako, favorite ko tumingin ng langit, ulap, magagandang halaman, puno, lalo na yung mga bulaklak. Nakaka-relax eh kasi para nakakatuwa paano yun nagawa eh. So, nakaka-relax po. Scenery, nakaka-relax. Sa mga hayop, kung mahilig kayo mag-alaga ng aso o pusa, may tulong din. Siyempre, mahirap din mag-alaga ng mga hayop, pero nagbibigay ng pagmamahal kasi yung aso at pusa eh. At least inalagaan mo. Yung mahilig sa mga isda, yung mga goldfish, actually may tulong din. Tumingin kayo sa aquarium na marirelax kayo.
May pag-aaral nga nagsabi na pag meron ka alagang aso at pusa, haba buhay mo ng 2 years. At kung may alaga kang isda, hahaba na buhay mo ng 1 year. Kasi yung may happiness na ibibigay. Siyempre, sa lahat ng mga tips natin para sa may takot ang nervyos, pwede nyo unahin yung dasal, pagsisimba, kung ano man ang religion ninyo, hindi naman ito mahalaga. Basta pumunta kayo sa isang place ng worship every week, nagdarasal, ipapasa nyo sa Diyos yung mga problema at iniisip nyo. Para makabawas ng takot, magpa-check up din sa doktor. Hanggang makahanap kayo ng doktor na medyo marirelax kayo. Ako kasi, pag naghahanap rin ako ng doktor, nagpapa-check up ako, binipili ko rin eh. Merong doktor na minsan bad news eh, di ba? Minsan bad news sasabihin eh. Pero may doktor, madalas good news. Dati nga, meron akong varicose veins. Kwento ko sa inyo, medyo worried ako noon eh. May varicose ako, medyo malaki. Yung isang doktor, pinuntahan ko, sinabi, delikado na yan, magbabara na yan, may stroke ka na, ganyan. So, hindi makakatulong yun, kakabahan ka. Naghanap pa ako ng ibang doktor, isang vascular surgeon. Sabi ng doktor, ito ba yung varicose mo? Sabi niya, baliwala yan. Lahat naman ng tao may ganyang varicose eh. Lahat naman magkakaroon ng ganyang sakit. Gawin mo lang, mag-exercise ka lang, galaw-galaw mo lang paa mo para hindi magbara yung dugo sa varicose, tapos palakihin mo muscle mo sa binti. Pag lumaki muscle mo sa binti, maipit niya yung mga varicose, gaganda yung daloy ng dugo. So, ganoon, very positive. So, depende yan, ha? So, pag hindi kayo happy sa isang doktor, hanap kayo ng iba. Pero dapat tama yung gamutan. Huwag naman yung haka-haka o internet lang or Google lang, mahirap. Unless doktor ang nagbibideo, katulad ni Doc Lisa at ni Doc Willie, at saka yung mga kasamahan natin, mga tama naman yung mga tinuturo nila. Pamparelax din, hanap kayo ng kaibigan o pamilya nyo na maganda yung pananaw. Mga positibong tao, kausapin nyo sila, humingi kayo ng opinion, makakabigay sila ng magandang tip para sa'yo. Meron kasi mga tao na magaan dalhin. Gusto mo panoorin yung video, gusto mo i-like, gusto mo i-share. Meron ganun eh. Meron naman tao, pag nakita mo, mainis ka lang lalo, parang mabigat dalhin. So, pipiliin mo. Sa mga papanoorin din, sa mga TV, piliin yun ang masaya. Pag depressed ka, kadalasan hinahanap mo yung iyakan din eh, hindi maganda. Pag nanood kayo ng mga horror, patayan, madugo, hindi maganda. Masama ng pakiramdam, di ba? Piliin nyo yung masaya na lang o comedy na lang. Kung ano yung pinapasok nyo sa utak para hindi maramdaman ng katawan. Sa akin, isang magandang antidepressant, syempre, tulong ka sa kapwa mo. Pag takot ka sa sakit mo, takot ka sa palpitation mo, takot ka sa whatever problema sa katawan, nakita mo yung mga mahihirap dyan, wala na. Iba nga, putol lang kamay, hindi makalakad, ang daming infection sa katawan, ang daming bukol na dinadala. So, kumpara sa kanila, mas okay ka pa. So, ano yung kinaka-depress mo, di ba? Tulungan mo na lang siya. Pag tulong mo sa kanya, tingnan mo, lahat ng sakit mo sa likod, tanggal din. Di ba? Next, dapat positibo ang iniisip. Pag merong darating na kaba, meron kang mararamdaman, hinihingal, masakit ang tiyan, isip mo, may stroke ka na. Meron ganyan eh, ang mga hypochondriac tawag dyan. May nervyos, may depression, anxiety disorder, kung ano nung iniisip. Pwede mo isipin, magdasal, sabi ng Diyos, tutulungan ako, or manood ng mga health tips natin, sinasabi ko naman sa inyo, ito yung gagawin at paano aayusin yung sakit ninyo. Kung maliit lang ang sakit ninyo, minor problem, don't worry. Diba? May nabasa akong comment ang sabi, Doc, may gallbladder polyp ako. Takot na takot ako. Gallbladder polyp, wala yun. Baka bato, baka wala. Ang polyp minsan bato gallbladder stone. So, huwag ka lang kumain ng matataba, mamantika, at yun lang, matatamis. So, diet lang, papayat lang. Okay na yun. Kalimutan mo na yung polyp na yun. Hindi ka na aanuhin nun. At, isa pang tip.
Sa mga bata na takot, palagyan natin takot ka magsalita, takot ka mag-speech, o takot ka pumunta sa isang proyekto, ikaw magiging leader, hindi mo kaya, takot ka. Ang tip, ginagawa ito ng mga Japanese gagawin mo yung kinakatakutan mo, pero pakonti-konti lang. Pakonti-konti lang. Let's say, takot ka magsalita sa maraming tao, di ba? Manginginig ka. So, gawin mo, magsalita ka muna sa mga kasama mo sa bahay. Start mo sa 5 tao. Tapos mamaya, mag-start ka sa 20 tao. Hanggat mamaya, masanay ka na. Unti-unti. Iba sanayan. Dati, nag-uumpisa ako, takot ako mag-video, takot ako humarap sa TV. First time ako na-interview sa TV, nalimutan ko sinabi ko 2004 pa yon. Pero ngayon, bigyan mo lang ako ng camera, alam ko na So, parang ganun lang, sanayan lang. Pag nasanay ka na, kaka-practice, masasanay ka na. So, i-practicean mo lang, ulit-ulitin mo, pero unti-unti. Pataas ng pataas, pahirap ng pahirap. Kumbaga sa game level 1, level 2, level 3, maaabot mo. Huwag yung agad susugod ka sa malalim. So, unti-unti ang gagawin mo. So, do the thing you fear, and the death of fear is certain. So, gawin mo yung bagay na kinakatakot mo para mawala yung takot. Yan. Tapos, syempre, kung may nervous ka pa rin, may takot ka pa rin, talagang nanginginig yung katawan mo. Minsan kasi po, itong mga anxiety and depression, hindi nyo kasalanan. Nakuha nyo yan sa dugo ng nanay mo, tatay mo. Tignan mo sa pamilya mo, meron ba akong kamag-anak na ganyan din, nervyos, laging nasa psychiatrist, o laging nakarinig lang ng konting kalabog, kala niya may sunog na, nagsisisigaw na. Yan, baka may lahi kayo, namamana din kasi yan. Pwede nga, syempre, magpa-check up sa psychologist or sa psychiatrist. May tulong sila. Para sa akin, bihira lang kailangan ng gamot Yung mga nababasa kong comment, yung mga Saynor, kung ano nung mga tableta. Okay lang, may dala kang tabletang anti-anxiety, pero kung pwede, wag mo na lang inumin. Idasal mo na lang, makukuha mo na rin yan. So, kahit anong bagay, maayos yan. Dasal lang, tiwala lang. At sana po nakatulong itong mga tips sa inyo, Kasi maraming may nervyos sa kababayan natin. Malaki ang percentage, Ang depressed, mga 10%, Ang may mental illness, mga 1%. Yung nervyos, parang mga 30 to 40%. So, milyon-milyong Pilipino may ganyang sakit. So, unahin nyo, konti-konti lang para maayos. God bless po. BP daw niya mataas. So, BP mo-monitor para bumaba. Thank you very much. Ingat po. Like and share para iwas sa nervyos, takot, at anxiety. Konting check-up din, kahit isang check-up. Pag okay na po lahat, huwag nyo na alalahanin. Healthy living lang. Sundin nyo lang mga tips natin. Aayos din po yan. Sabi ni Doc, wala kayong sakit. Lahat ng nanonood dito, gagaling at lalakas. God bless po.